Bakit ang batas sa Pilipinas ay para lang sa mga mahihirap? 2 lolo, 2 probinsya, iisang sistema. Pangasinan, Cebu City. Magkalayo ang mga lugar na ito. Magkaiba ang mga mukha. Magkaiba ang mga kwento. Pero, iisa ang nangyari sa kanila, nakulong. Hindi dahil nagnanakaw sila ng bilyon-bilyon. Nakulong sila dahil naghahanap ng pagkain. At habang nakakulong ang 2 lolong ito, malaya ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang katotohanan. Enero 13, 2022. Asingan, Pangasinan. Si Lolo Narding Flores, 80 taong gulang. Walang hanap buhay. Pumitas ng mangga sa puno na siya mismo ang nagtanim, ngunit nabakuran na ng kapitbahay. Nais niyang makipag-ayos, handang magbayad. Pero ang hinihingi sa kanya, 6,000 piso. Hindi niya kaya. Umusad ang kaso. At isang araw, dumating ang pulis. Dinampot ang 80 taong gulang na lolo na may isang layunin lamang, pambili ng pagkain. 1 linggo siyang nakakulong. Mayo 7, 2026, Colon Street, Cebu City. Si Lolo Ireneo Selma Vidal, 68 taong gulang. Nagtugtog ng harmonika sa kalye. Hindi naman siya nagpapalimos. Tumutugtog siya para kumita at makabili ng pagkain para sa kanyang 3 taong gulang na apo. Pero para sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, labag ito sa batas. Tinakip siya. Sinabi pa niya na physically na-abuse siya habang inaaresto. Halos 1 linggo siyang nakakulong. Isang konsehal ng Cebu City mismo ang nagbayad ng kanyang bail para makalaya siya. Habang nakakulong si Lolo Narding sa Pangasinan, malaya ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Habang nakakulong si Lolo Ireneo sa Cebu, malaya ang mga opisyal na nahatulan ng korte pero hindi pa rin nakakulong. 2 lolo, Luzon at Visayas, parehong walang pera. Parehong walang abogado, parehong walang koneksyon, at iisa ang kanilang kasalanan sa mata ng sistema. Mahirap sila. Iyon lang. Mahirap sila. Hindi ito bago. Dinisenyo ito noon pa. At narito ang nakatagong katotohanan, hindi aksidente ang sistemang ito. Ang batas sa Pilipinas ay nagmula sa panahon ng kolonyalismo, kung saan ang mga batas ay ginawa ng mga may kapangyarihan para protektahan ang mga may kapangyarihan. Noong panahon ng Espanyol, ang prinsipalya at ilustrado ay may pribilehiyo. Ang mga magsasaka, wala. Nang dumating ang mga Amerikano, pinalitan nila ang mga Espanyol. Pero ang estruktura ng dipantay na hustisya nanatili. At hanggang ngayon, sa Luzon man o sa Visayas at Mindanao, ang mahirap ay palaging natatalo. At huwag nating isiping ito ay problema lang ng isang rehiyon. Ayon sa Commission on Audit, ang average congestion rate ng mga bilangguan sa buong Pilipinas ay 367%. At ayon mismo sa isang mahistrado ng Korte Suprema, 70% ng lahat ng nakakulong ay hindi pa tapos ang kanilang trial. Hindi pa sila napatunayang guilty, pero nakakulong na. At ang pangunahing dahilan, walang pambayad ng bail, walang abogado. Mahirap sila. Mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao, iisang sistema ang kumakain sa kanila. Norway at Singapore, pantay ang batas para sa lahat. Sa Norway, isang dating punong ministro ang nahatulan ng krimen. Pumasok sa ordinaryong korte. Nakulong sa ordinaryong bilangguan. Walang espesyal na pagtrato. Sa Singapore, kahit sino, mayaman o mahirap, pantay ang parusa. At ang resulta, pinakamababang korupsyon sa buong Asya. Mataas na tiwala ng mamamayan. Gumagana ang gobyerno. Hindi sila mas matalino kaysa sa atin. Pinili lang nilang gawing totoo ang salitang pantay na hustisya. 10 kilong mangga, isang harmonika,
Iyon ang sapat para makulong ang dalawang lolo sa magkabilang dulo ng Pilipinas. Pero ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, malaya. May abogado, may koneksyon, may bail. At ang pinakamalupit na katotohanan, alam nating lahat ito. Nakikita natin ito araw-araw. Ang tanong hindi kung tama o mali. Alam na nating mali. Ang tanong, hanggang kailan nating papayagan itong magpatuloy? Para kay Lolo Narding ng Pangasinan, para kay Lolo Ireneo ng Cebu City, at para sa bawat Pilipinong mahirap na naging biktima ng sistemang hindi para sa kanila. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Kung naniniwala kang dapat pantay ang batas para sa lahat, mag-follow, like at share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.